Ito, very interesting topic ulit tayo mga kapatid, no? Marami na rin naghahanap ng mga ganitong klaseng topic na bibigyan natin ng reaction video. Ito, demonic cases na ikinatakot mismo nila Ed at Lorraine Warren. Ito yung mag-asawa, no? Yung napapanood nating lumalaban kay Annabelle do sa Conjuring, mga tol. So, based on true story pala yon. So ito mula kay Random Pinas mga kapatid, no. Samahan ninyo ko to, panoorin natin, bigyan natin ng komentaryo, reaction video. Wag mo kakalimutan mag-subscribe kay Random Pinas mga tol, napakalupit nitong channel na to. Nakalagay ang link sa ibaba nitong video to mga tol ha. Kung gusto nyo mapanood ng walang nagre-react sa gilid. Alright, so reaction video to kasi itong gagawin natin mga tol, kaya nagsasalita tayo rito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin mga kapatid. Ed at Lorraine Warren, mag-asawa nag-alay ng kanilang buhay sa pagsasaliksik ng supernatural. Sa loob ng mahigit 5 dekada, walang takot silang nakipagsapalaran sa mundo nang hindi may paliwanag. Nag-imbestiga at nagdokumento ng ilan sa mga pinaka-nakakatakot at hindi may paliwanag na mga kaso ng paranormal sa ating kasaysayan. Ang kanilang mga nagawa ay nag-iwan ng malaking marka sa larangan ng paranormal. Nagbigay ng inspirasyon sa mga aklat, pelikula at maging sa ating pag-unawa sa mundo ng supernatural. Lagpas 10,000 ang sinasabing inimbestigahang paranormal activity ng mag-asawa, pero sa lahat ng kanilang pakikipag-usap sa mga espiritu, pagtaboy ng mga demonyo at matitinding research, may ilan ang talaga namang ikinatakot din mismo ng mag-asawa. Mga kaso ng supernatural kung saan sobrang kakilakilabot na nagdesisyon silang itigil na lamang ang investigasyon at pabayaan ng kung anumang nilalang na kasangkot. Ito ang ilan. Biruin nyo, no, itong mag-asawang to ay inialay nila yung buong buhay nila sa pag-iimbestiga ng mga supernatural nga, ika nga, di ba? Hindi naman sila nagtagumpay mga tol. Marami sila na-expose, marami silang natuklasan, pero hindi ba natin naiisip? Di nyo ba naiisip? Posibleng ginamit lang din silang kasangkapan ng dyablo para ipakita sa mundo, no, kung gaano sila makapangyarihan at para mapasinungalingan din, no, ng dyablo yung ibang mga nakasulat sa Bible. Kasi kung nag-iimbestiga sila sa mga multo, alam naman nating hindi totoo yung mga multo, di ba? Lahat ng mga nakikita natin, mga kaluluwa daw, ng mga yumao, is gawa-gawa lang din yan ng mga dyablo, gawa-gawa lang yan ng mga masasamang espiritu, ginagaya nila yung imahe para pasinungalingan yung salita ng Diyos na nakasulat sa Bible. Na sinasabi ng Diyos, pag ang tao namatay ay hindi na yan babalik pa. Hindi na nga alam kung ano yung dating siya. Yung lahat ng emosyon niya, galit, pag-ibig ay wala na. Pero dahil nga dito sa mga pagpapakita daw di umano na mga multo is napapasinungalingan, no, yung nakasulat sa Bible. Kahit na yan ang nakasulat sa Bible, basta merong tao na naniniwalang yung lola ko, yung lolo ko, nakausap ko na ganyan-ganyan. So lumalabas sinungaling ang Bible. Yun ang lumalabas doon mga tol. At etong mag-asawang to ang isa sa mga naging instrumento at nagamit ng dyablo para ipakita sa mga tao na sobrang makapangyarihan nila mga kapatid, no? So dapat maging aware tayo doon. Pero sige, panoorin natin yung kanilang naging istorya, no? So ayan na, pinabungaran ko lang ulit. Sa kanilang paranormal investigations na ikinatakot mismo ng mag-asawang Ed at Lorraine Warren. November 13, 1974, si Ronald DeFeo Jr., isang 23-year-old na lalaki, gumawa ng isang kakilakilabot na krimen. Sa kalaliman ng gabi, gamit ang isang .35 caliber rifle, pinatay niya ang kanyang mga magulang na sina Ronald DeFeo Sr. at Luis DeFeo. Ganun din ang kanyang ginawa sa kanyang mga kapatid na sina Don, Allison, Mark at John. Nakita ang mga biktima na nakasuot pa ng pantulog, binaril sa kanilang mga likuran habang natutulog. Walang senyales sa pumalag ang mga biktima. Nakakakilabot na katahimikan lamang sa kanilang tahanan sa suburban Amityville, New York. Ang balita ng malagim na massacre ng pamilyang ito, ikinagulat ng komunidad
at ng buong bansa. Tila normal naman ng pagkakakilala sa pamilya kaya't naging mahirap intindihin ang krimeng ito. Mismong si Ronald DeFeo Jr. ang nag-report ng pangyayari sa mga pulis. Sa unay sinabi niyang pag-uwi niya sa bahay ay naabutan niyang patay na ang kanyang pamilya. Ngunit di kalaunan, inamin niyang siya mismong gumawa ng krimen. Inilarawan niya ang kakilakilabot na detalye sa kung paano niya isa-isang binaril ang bawat miyembro ng pamilya. Sinabi niyang may naririnig siyang mga boses na pumipilit sa kanyang gawin ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang dating bahay ng mga DeFeo, binili nila George at Katie Lutz 1 taon matapos ang massacre. At sa mga panahong ito, sinasabi nilang nakaranas sila ng ilang supernatural phenomena. Paghampas sa mga bintana, paglitaw ng ilang pamamaga sa katawan ni Katie, paglabas ng ilang slime sa mga pader at ilang apparitions gaya ng mga pulang mata, tila demonyong sumisilip sa madidilim na sulok ng tahanan. Ang istorya ng pamilya naging inspirasyon kay Jay Anson para sa kanyang 1977 book na The Amityville Horror at sa kalaunan naging ilang series pa ng mga pelikula. Sa kabila ng mga karanasan ng Lutz family, marami nagsasabing hoax lamang ito. Pero para kay Ed at Lorraine, totoo ang paranormal activity ng Amityville House. At sa kanilang pag-iimbestiga ay hindi na nila ginusto pang bumalik sa lugar. Sa isang interview noong 2013, ito ang sinabi ni Lorraine sa kanyang karanasan sa Amityville House. Amityville was horrible, honey. It was absolutely horrible. It followed us right straight across the country. I don't even like to talk about it. I will never go in the Amityville house ever again. Makatwiran naman ang takot na ito ni Lorraine. Kung babalikan ang case file ng mga Warren sa kanilang investigasyon sa Amityville noong March 1976, nakunan nila ang isang infrared time-lapse photograph ng isang tila malademonyong batang lalaki kung saan kumikinang ang mga mata nito sa baba ng hagdanan. Nakunan ito ng isang professional photographer na si G. Campbell at nagsilbing dahilan kung bakit hindi na muli pang bumalik ang mga Warrens sa Amityville House. Talagang may masamang elemento talaga dun sa bahay, no? Eto batang lalaki, hindi natin masasabing yan yung multo. Malamang ito yung masamang espiritu na gumagaya sa mga imahe, pwede ng biktima mga tol. Pero ikaw sa tingin mo, no? Ibang klase yung lugar na to. Meron kasi talaga mga bahay, no, na ito'y pinamumugaran talaga ng mga masasamang espiritu, no. Siguro sinapian yung lalaki. Ang istorya ng possessed doll na si Annabelle kinatakutan ng maraming tao dahil yan sa istoryang ibinahagi ni Ed at Lorraine Warren. 1971 nagsimula ang istorya ni Annabelle. Isang nursing student ang nakatanggap ng isang rag doll bilang regalo. Ayon sa kanilang salaysay, ang manika nagpakita ng kakaiba at nakakabagabag na behavior. Kaya tumantong ang nursing student na kumonsulta ng isang psychic medium. Sinabi ng psychic na may espiritu ng isang namatay na babae ang manika, si Annabelle Higgins. Sinubukan ng estudyante at ng kanyang roommate na alagaan ng manika sa paniniwalang may espiritu nga ito. Ngunit nakaranas lamang sila ng mga masama at nakakatakot na mga pangyayari. Palaging nagbabago ang lugar ng manika. Iiwan ito ng nursing student na si Donna sa isang lugar at sa kanyang pagbalik makikitang lumipat na ito ng pwesto kahit walang ibang tao sa lugar. At habang tumatagal, ay mas lalong nagiging nakakatakot ang ginagawa ng manika. Nakikita na lamang nila itong nakaluhod o nakatayo sa mga hindi inaasahang parte ng kanilang bahay. Nagiiwan din daw si Annabelle ng ilang notes, kadalasan nakasulat sa isang parchment paper na nagsasabing "Help us" or "Help Lou". Lou ang pangalan ng roommate ni Donna ng mga panahong iyon. Nakitaan pa minsan ni Donna ng ilang bahid ng dugo si Annabelle. Parehas ang kulay ng sulat sa mga notes. Tumindi pa ang kanilang mga naranasan kung saan humantong sa ilang pananakit.
Sa isang okasyon, nagising ng paralisado si Lou. Nakita niyang pinanonood siya ng manika nang biglang lumapit ito at sinakal siya. Nang minsang sinubukan niyang pulutin ang manika, may isang hindi makitang nilalang ang kumalmot sa kanyang dibdib. Sa mga panahong ito, humingi na sila ng tulong sa mga Warrens. Dito diniklara ni Ed at Lorraine na demonically possessed ang manika. Ayon kay Ed, responsable ang manika sa 3 pang pagkamatay bago pa man ito mapunta kay Donna. Nirelocate ng mga Warren si Annabelle sa kanilang occult museum sa Monroe, Connecticut, kung saan nakadisplay ito sa isang glass box para mapigilan itong makagawa pa ng di kanais-nais na insidente. Ang pagkakakulong nito at babala na wag itong papakawalan ay patunay ng tunay na takot ng mga Warren sa manika. Isa sa mga hindi may paliwanag na paranormal encounters ay ang istorya ni Carmen at Alan Snedeker at ang kanilang pamilya sa Southington, Connecticut. Lumipat sila sa inakala nilang isang normal na bahay at di kalaunan nalaman nilang dati pala itong punerarya. Sa basement makikita pa ang ilang kagamitan ng punerarya. Sa kabila niyan, pinili nilang manatili sa bahay. Mas madali kasing tanggapin ang nakakatakot na lugar na ito kaysa sa gumasos muli sa paghahanap ng bagong tirahang tugma sa malaki nilang pamilya. Nagsimula ang mga insidente sa mga misteryosong nawawalang gamit. Nagsimulang tumindi ang mga pangyayari nang nagsimulang magsabi ang mga anak nila ng mga sightings ng ilang kakaibang figures. Kasama dito ang isang lalaking may mahabang buhok. Ang panganay na anak ay nakaranas ng matinding pagbabago sa personalidad. Minsan nagiging marahas at minsan ay inaatake ang mga miyembro ng pamilya. At kahit na na-diagnose siya na may schizophrenia, naniniwala ang pamilya na konektado ang behavior ng kanilang anak sa masamang elementong nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Marahil ang pinaka nakakagimbal na karanasan ng pamilya ay sinasabi ng mga magulang na sexual silang inaatake ng isang hindi nakikitang puwersa sa loob ng bahay. Dahil dyan hindi maiwasang isipin kung bakit pinili pa nilang manatili sa tahanan ng 2 pang taon. Sa tindi ng kanilang nararanasan ay humingi na sila ng tulong sa mga Warrens. Demonologist si Ed at clairvoyant naman si Lorraine. Importante ang hunting sa Connecticut case dahil ilang linggo silang nanatili sa tahanan para maintindihan ang mga pangyayari sa pamilya. Sa kanilang investigasyon, sinabi nilang ang dating namamahala sa punerarya ay nagpa-practice ng necromancy. Yan daw ang dahilan kung bakit tila possessed ang bahay. In-exorcise ng mga Warren ng tahanan at para sa kanila ay sapat na ito para makabalik ang pamilya sa normal na buhay. Gayunpaman, isa ito sa pinakamadilim at nakakatakot nilang investigasyon. May ilan pang kilalang investigasyon ang ginawa nila Ed at Lorraine Warren, kasama dyan ang Enfield Poltergeist sa north ng London, ang Smurf family na nagkaroon ng television film na The Haunted, ang kaso ni Arnie Johnson kung saan pinatay niya ang kanyang landlord na si Alan Bono. Sinubukang mag-plead ng not guilty ni Johnson dahil naposes daw siya ng demonyo. Obviously, hindi ito tinanggap ng korte. Ang istoryang yan naging inspirasyon ng pelikulang The Conjuring, The Devil Made Me Do It noong 2021. At may dokumentary pa ang Netflix tungkol dito, ang The Devil on Trial. At nariyan din ang Perron family ang pinagkuhanan ng istorya ng pelikulang The Conjuring. Walang dudang si Ed at Lorraine Warren ay isa sa pinakakilalang paranormal investigators, pero maraming hindi naniniwala sa kanila. Sa katunayan, ang ilang skeptics diretsahang sinasabing fraud ang mag-asawa. Eto bago pa natin panoorin kasi hindi ko pa napapanood 'to eh. Gusto ko lang muna magbigay ng commentary mga tol. No. So posible na dun sa ibang mga bahay talaga may mga masasamang espiritu mga tol, mga masasamang elemento. Pero yung iba diyan ay bunga rin siguro ng sakit katulad nung isang kwento kanina, 'di ba? Na may sakit siyang schizophrenia.
Ngayon, kapag nakabuo ka na ng kwento sa isip mo at ng takot sa isip mo, yun na talaga kasi yung paniniwalaan mo eh. Minsan kasi in denial ang tao eh, di ba? Ipinapasa na lang natin sa iba yung sisi. 'Di ba? Nakakagawa ka ng masama kasi may sakit ka o kaya addict ka. Pero sasabihin mo na lang, sinapian ako ng ganyan, may mga nagpaparamdam sa bahay namin, ganyan, may mga demonyo sa bahay namin. May mga gano'n naman pala ba't hindi pa kayo umaalis diyan, nanatili pa kayo ng 2 taon pa, 'di ba? Tapos, hindi naman natin sinasabi na hindi valid yung mga sinasabi nila. Pero para sa isang mga tao na gusto talagang makuha ang katotohanan, hindi mo rin mapipigil na maging skeptical sila. Kasi biruin mo yung mga kwento nitong mag-asawang 'to, doon sa Amityville, doon kay Annabelle, yun dito sa Conjuring, 'di ba? Lahat-lahat 'yan mga tol nagkaroon ng palabas sa TV, nagkaroon ng libro, naging pelikula. Hindi kaya negosyong matindi 'to mga tol? Yun lang naman ang naisip ko negosyong matindi. Ikaw sa tingin mo mga tol, posibleng totoo pero negosyong matindi. Yun ang pinaka nakikita nating makatotohanan talaga. Yung may takot na yung tao, dagdagan mo pa. Kaya nga naging mabenta yung mga horror movie Naging mabenta yung mga zombie kasi gusto ng mga tao yung ganon. Naging mabenta yung mga pelikulang may kinalaman sa mga paranormal kasi gusto ng mga tao yun, tinatangkilik nila, natatakot sila, na-entertain sila at the same time mga tol. 'Di ba? So, para sa akin isang negosyong matindi. Natuloy natin. At kahit nagiging kilala na sila locally sa kanilang lugar bilang paranormal investigators, ang pinakamalaking break sa kanilang career ay ang Amityville case. Inimbestigahan nila ang tahanang ito, 5 buwan makalipas iwanan ito ng pamilya Lutz. Pero umpisa pa lamang, bago pa man ito imbestigahan, marami na nagsasabing hoax lamang ang naranasan ng pamilyang Lutz. Ang mga Lutzes nakipag-collaborate sa isang writer na si Jay Anson para sa isang libro. September 17, 1979, sa isang issue ng People magazine, may inamin ng abogado ni Ronald DeFeo na si William Weber. At ito ang kanyang sinabi. I know this book is a hoax. We created this horror story over many bottles of wine. Tungkol yan sa isang meeting ni Weber kay George at Katie Lutz kung saan pinag-usapan nila ang magiging outline ng libro ni Anson. At gaya ng pamilya Lutz, pinagkakitaan din ito ni Ed at Lorraine Warren ang kanilang investigation na uwi sa ilang libro at pelikula. At ang litrato ng Devil Boy, sinasabing si Paul Bartz ito, isang investigator na nasa lugar noong panahon na kinuna ng mga litrato. Makikitang parehas pa nga ng damit. Idagdag mo pa dyan na 4 na pamilya pa ang tumira sa tahanang ito mula nang iniwan ito ng mga Lutz. At mula noon, walang ibang reports ng kahit anumang paranormal activity. Interesante naman ang istorya ng rag doll na si Annabelle. Makikita mo kasi dito ang relasyon ng pop culture sa paranormal folklore. Maraming sikat na pelikulang involve ang isang demonic doll. Andyan ang Child's Play, Dolly Dearest, The Conjuring, na maaaring na-inspire ng mas lumang legends kagaya ng Robert the Doll. Walang ebidensya ng istorya ni Annabelle. Nanggaling lang lahat sa kwento ng mga Warrens. Tila nanggaling ito sa isang lumang episode ng Twilight Zone, 5 taon bago pa lumabas ang istorya ng mga Warrens. At ang title ng episode, Living Doll. At ang pangalan ng nanay sa episode, well, Annabelle. Ilang book deals at pelikula rin ang nakuha ng Snedeker family sa kanilang karanasan. Ngunit maraming duda sa kanilang istorya. Isa na dyan, ang homeowner na si Darrell Kern. Ayon sa kanya, alam ng pamilyang dati itong punerarya bago pa man sila pumirma ng kontrata. Sinabi pa niyang tila tumitindi ang report ng paranormal activity kapag nahuhuli na ang pamilya sa renta. Ang horror writer na si Ray Garton ang kinuha ng mga Warrens para isulat ang hauntings ng pamilya at ito ang kanyang sinabi. The family involved, which was going through some serious problems like alcoholism and drug addiction, could not keep their story straight, and I became very frustrated
It's hard writing a non-fiction book when all the people involved are telling you different stories. Oh, 'di ba? 'Yun yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Minsan in denial ang tao, minsan talagang ginagamit sa negosyo, no, matinding negosyo. Ang galing ng ano nila, ang galing ng naisip nila mga tol. Kasi napansin ko mula kanina, una pa lang pinapanood natin Amityville. 'Yun yung pinaka-break ano nila big break nila na isa pelikula, 'di ba? Tapos yung mga sumunod na kwento na isa pelikula rin, nabigyan din ng libro. Tapos yung mga next kaso nila, no, gano'n din na isa pelikula, nabigyan ng libro. Business, no, business talaga. May ibang mga istorya ang sasabing tumira sila ganyan, ganyan. Pero mo tumagal ka ng ganyan katagal. Tapos sasabihin mo may nararamdaman ka. Ang normal 'di ba? Makaramdam ka lang, siguro hindi ka patatagal ng 3 araw diyan. At sa pagiging true story nito, ito ang binigay na instruction ni Ed Warren. You've got some of the story. Just use what works and make the rest up. Just make it up and make it scary. Halos lahat ng kilalang paranormal investigation ng mga Warrens may kaakibat na kontrobersya. Tila ang lahat sa kanila, ang tunay na layunin ay pera. Pero hindi na kailangan lumayo para sa isang tunay na kakilakilabot na istorya. Sa mga Warrens mismo, may tila nakakatakot na pangyayari. At yan ang istorya ni Ed Warren. November 2014, sa isang sworn declaration, sinabi ng isang babae na si Judith Penny na nagkaroon siya ng sexual at romantic relationship kay Ed Warren noong 1963. 15 taong gulang pa lamang si Judith ng mga panahong iyon. At ang lahat ng ito, alam daw ni Lorraine. 40 years na niran si Judith sa tahanan ng mga Warrens at nagpatuloy ang kanilang relasyon sa mga panahong iyon. Nabuntis din daw siya ni Ed noong May 1978. Sinabi ni Lorraine kay Penny na magpalaglag dahil sa mga social implication at potensyal na iskandalo na maaaring makasira sa negosyo ng mga Warren. Ipinapakilala si Judith ng mga Warrens bilang pamangkin o isang mahirap na bata, walang mapuntahan, kaya't kinupkup nila ito. Pero ayon sa abogado ni Lorraine na si Gary Barkin, walang alam si Lorraine sa relasyong ito. Sa tahanan ng mga Warren sa Monroe, Connecticut, may isang occult museum. Sa museum makikita ang ilang sinasabing haunted na bagay at artifacts sa buong mundo. Marami sa mga artifact mula sa pinakasikat nilang paranormal investigation. Pero sa lugar na ito, matagal din nilang itinago ang sarili nilang demonyo. Huwag kalimutang mag-like at 'di ba? Yun yung napapansin natin mga tol. Kaya tingnan nyo sa panahon natin ngayon, napakabenta ng mga ghost hunting. Napakabenta niya mga tol. 'Di ba? Mga content na pupunta sila sa mga abandonadong lugar, mag-ghost hunt sila doon. Napakabenta niyan. Kaya etong mga ganitong bagay hindi mo rin talaga, kung ikaw ba papaniwalain, talagang maniniwala ka agad-agad. Kasi posible naman talaga mga tol na merong mga masasamang espiritu. Alam natin meron talaga mga masasamang espiritu, may mga nakaka-experience niyan. Pero yung ganito, 'di ba? Kapuna-puna 'di ba? Mapapansin mo lahat na lang naging popular na palabas. Tumatabo ng $1 million 'yan mga tol, no? Ikaw, bilang isang tao, ano ang masasabi mo diyan? Iwan na natin lahat 'yan sa inyo. Huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas mga kapatid. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.